ito daw po, sino-sino daw yung mga senador at kongresista na makukulong at masasampahan ng kaso ngayong January 15. Ito, i-play po natin mga kababayan kasi sabi po dito ni Amy Marcos, hindi na siya nakapaghintay na ang media ang maglabas, siya na po ang naglabas na kung saan sabi po niya, sabi po dito sa News 5, sino-sinong senador at kongresista ang makakasuhan mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Alam niyo mga kababayan, ito yung malupit dito eh. Di ba mga kababayan, wala pong makabangga kay Guardiola? Nung panahon ni Digong walang makabangga kay Guardiola nung panahon po ni Digong at saka kina Eric Yap. Pero mga kababayan, ngayong January 15, sasampahan na po sila ng kaso. Diba? I think ang magsasampa ata ng kaso sa kanila, ombudsman sa Sandigang Bayan. And then after po niyan, mga kababayan, magkakaroon po yan ng mga hearing, mga pagsagot ng mga taong sinampahan ng kaso at talagang mabilis ang hearing mga kababayan. At after po noon, pag napatunayan na sila po ay nagkasala, automatic makukulong yung mga yan. Kasi ang nangyayari ngayon, idinadaan po ng gobyerno sa tamang proseso kasi pagka hindi po idinaan sa tamang proseso yan, ipinakulong agad-agad, sasabihin ng iba lalo na ng mga kritiko, pinopolitical persecution sila. Ibig sabihin, panggigipit, ginigipit na naman sila. Yun ang lagi nilang katuwiran at depensa mga kababayan. Hindi naman po pwedeng laging ganon. Di po ba? Kailangan idaan sa tamang proseso para na sa ganon, kapag sila ay napapanagot o di automatic shoot sa timba. Diba mga kababayan? So ngayon, ito, tuloy pa natin. Well, ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Huwag ka mag-alala, Senator Amy. Baka nga magulat kami, kasama ka dun sa mga makakasuhan eh. Lalo na pag lumabas yung yung bagman mo na nasa ibang bansa. Ako, nagtatanong lang gaano po ba katotoo yun? Na yung bagman nyo po pinaalis nyo ng Pilipinas. Tayo, nagtatanong lang naman. Three Kings, wala pa rin. Kaya, hindi ko alam kung saan ito patungo. Yun pong sinasabi yung yung about sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasabi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon, direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and dito lang ako hindi naniniwala sa sinasabing ito ni Senator Amy. Kasi mga kababayan, kay Cheese Escudero talaga, maliwanag naman na siya po ang Senate President nung laganap yung insertion ng Senado. Magkano po yung insertion nila? 149 billion o 142 billion pesos. At hindi alam kung saan po dinala yung mga yan. Ano po mga kababayan? So ngayon, hindi pwede na etong si Cheese Escudero at yung iba pa mga senator na pinangalanan makakaligtas. Oo, makakasuhan sina Joel Villanueva, sina Jinggoy Estrada, sina Bong Revilla, pero sana yung iba na talagang totoo namang sangkot, sana makakasuhan din yung mga yan. Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit? Saka lalo na itong si Mark Villar, imposible naman na hindi po siya kasabwat yan. Maliwanag nga na noong mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ay naging sekretary ng DPWH. At maliwanag din naman na sa panahon na yon, talagang itong sina Cabral mga kababayan ay nagkaroon ng posisyon diyan po sa DPWH. At imposible naman na hindi alam
ni Villar yung pinaggagawa nitong si Cabral. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Parang sinasabi ni Senator Amy, mga kababayan, mga senador lamang daw po yung pinupunterya at yun daw po mga nasa sa Kamara parang hindi. Ganun yung gustong palabasin ni Senator Amy Marcos. Ako, ang paniniwala ko dyan, mga kababayan, kung talagang may kinalaman dyan yung mga nasasangkot na senador at yung mga nasasangkot na kongresista, dapat po silang managot. Katulad nitong sina Chis Escudero, katulad nitong sina former House Speaker Martin Romualdez. Kung matibay yung mga ebidensya laban po sa kanila, dapat po silang managot, mga kababayan. Ngayon, kung usapin naman na sinasabi ni Senator Amy na pinupunterya yung Senado at tawag dito, sinasabi ni Senator Amy na sa Senado yung papunta ng investigasyon, kung sa Senado lang yan, bakit etong kay Guardiola naka-frozen na yung asset, mga kababayan? O bakit etong mga itinatago ni Guardiola, yung kanyang biglang paglaki ng kanyang kayamanan, bakit nabubulgar ngayon? Kung Senado lang yung pinupunterya. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa Billionario News Channel. Sabi dito, mahigit 1,000 na bank account ni Congressman Contractor Edwin Guardiola ipinapiprease ng korte, mga kababayan. Di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, untouchable yan. Hindi yan magalaw-galaw ni Digong. Pero sa panahon ni PBBM, mga kababayan, kita nyo naman kung ano yung nangyari. Frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Guardiola. Bilyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Hindi magalaw-galaw yan sa panahon ni Digong, mga kababayan, kahit inirereklamo na po yan si Saldico at ito pong si Eric Yap, hindi po pinansin yan ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa panahon po ni PBBM, kung makikita nyo naman, mga kababayan, ganito po yung nangyayari sa kanila. Alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading, at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Grabe, no? Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito, diba, sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. So ibig sabihin, 10 bilyon, mga kababayan, yung hindi na-audit. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Grabe. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club. At isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel
na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapat Kaya nga mga kababayan, hindi ako naniniwalang walang kinalaman dyan si Romualdez. Dahil siya mga kababayan, talagang naging House Speaker nung kasagsagan na talamak yung korupsyon dyan po sa Kamara de Representantes. Kaya nga ako, sa totoo lang mga kababayan eto in my personal opinion, dapat po talaga maimbestigahan din etong si former House Speaker Martin Romualdez at talagang dapat mga kababayan na siya ay humarap sa mga investigasyon. Hindi pwede na talagang makakatakbo sila dito porket kamag-anak sila ng ating mahal na presidente. Kaya nga ito sa taong bayan galing to para daw po magkaroon ng matinding kulay etong investigasyon na ito. Ibig sabihin magkaroon ng kalutasan, dapat daw po kahit pa kamag-anak ng ating mahal na presidente dapat mapapanagot. Mga kababayan, kaya ako naniniwala ako na kapag matibay na ang ebidensya laban po kay former House Speaker Martin Romualdez, dapat po siyang managot. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, mali po yung sinasabi ni Amy Marcos na na Senado lang yung pinupunteriya. Maliwanag nga mga kababayan, kita nyo, yung mga ari-arian ni Guardiola lumabas sa media. So ibig sabihin, mapasenador, kongresista, lahat po yan talagang tatamaan ng investigasyong ito. Kaya nga gustong-gusto nila na mapatalsik si PBBM sa lalo't madaling panahon dahil pag hindi po nila napatalsik si Presidente, automatic mga kababayan, dire-diretso etong investigasyon na ito. palasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang kontraktor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na kontraktor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Frozen na ang nasa mahigit So ito pa malupit dyan mga kababayan, di ba? Pag pinag-usapan natin si Guardiola, makikita nyo talaga mga kababayan kung gaano katindi ang pera na pumasok po at lumabas sa kanyang sa kanyang bank account. Kasi kung titingnan po natin, yun daw po mga transaction sa bank account mga kababayan ni Guardiola, hindi pa ito pinal hindi pa ito pinal, ito pa lang yung mga nasilip. So umaabot na agad po mga kababayan ng 480 billion. Ganon po katindi. Konti na lang, kulang na lang ng 20 billion mga kababayan, kalahating trilyon na. Diba? Ganon katindi. Kaya nga hindi ito mabangga-bangga ni Duterte nung panahon na siya po ang presidente kahit na inirereklamo sa kanila etong tatlong kontraktor na sina Eric Yap, Guardiola at eto pong si Saldico. Hindi po pinansin yan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte pero sa administrasyon ni PBBM dun po sila nabinggo. Ano po ngayon, ituloy natin. tila living up to his title bilang top contractor, si Edwin Guardiola. Ang halaga ng recorded transaction sa bank account na konektado sa kanya. Kasi tingnan nyo yung sa mga diskaya nasa 200 mahigit lang billion yung pera na pumasok po sa kanila mga bank account. Ngayon, dito po kay Guardiola na doble. Ganun po katindi. Umabot lang naman sa halos 480 billion pesos. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions sa bank accounts na konektado kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Base sa freeze order petition na pinaboran ng Court of Appeals, frozen na mula December 18, 2025 hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa petisyon, may probable cause para sabihing Saka tingnan nyo mga kababayan kung gaano kalaking pera yung pinag-uusapan dito.
Kaya nga alam nyo hindi ko lubos maisip kung bakit gusto nilang patalsikin si presidente, si PBBM. At kahit itong si Chubby Singson, mga kababayan, nakikialam na rin. Kasi alam nila na posibleng tamaan po talaga sila dito. Posibleng mapapanagot po talaga sila dito, mga kababayan. At hindi sila titigilan ng gobyerno hanggat hindi po sila nananagot. Ngayon, kaya siguro nang gagalaite itong si Chubby Singson, mga kababayan, kasi alam niya na kung si Guardiola na bilyonaryo tinamaan din, mga kababayan, ng investigasyon, posible na siya po ay hindi rin santuhin ng ating gobyerno. Kaya gusto po nila na mapatalsik si PBBM at mapalitan ito ni Sara Duterteng kurap. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Kung hihimayin ng investigasyon ng AMLAC, pinakamalaking bulto ng umano'y transactions na ito ay naitala mula nang maupo sa Kongreso si Guardiola. Grabe. Mahigit 60% ng transactions o katumbas ng approximately 289.7 billion pesos ang dumaan sa mga bank account ni Guardiola at kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng cash and check deposits at cash inflows and outflows mula 2022 hanggang 2025. Almost 171.5 billion pesos ang gumalaw na pera sa accounts ng SAng, 111.8 billion pesos sa accounts ng Newington, mahigit 6 billion pesos sa accounts ng Laurel at 397 million pesos sa ilalim mismo ng pangalan ni Guardiola. Pumapangalawa rito ang bank transactions ng nasabing accounts mula 2010 hanggang 2016 Diba? na aabot sa 112.7 billion pesos. 54.78 billion pesos ang gumalaw sa ilalim ng SAng, 51.33 billion pesos sa ilalim ng Newington, 3.84 billion pesos sa ilalim ng pangalan ni Guardiola at 2.7 billion pesos naman sa ilalim ng Laurel. Ikahuli ang 2016 to 2022 period na may naitalang 77.1 billion pesos worth of transactions. 42.8 Grabe talaga, billion mga pesos kababayan. ang gumalaw sa accounts ng Newington, 29.23 billion sa ilalim ng SAng, 2.8 billion pesos sa accounts mismo na nakapangalan kay Guardiola. O ayan, isang patunay, mga kababayan, na sa panahon ni Digong natuto na maging matinding kontraktor itong mga ito. Diba? Kaya nga, mga kababayan, hindi mabangga-bangga ni Duterte yan. Buti na nga lang sa panahon po ni PBBM, talagang nasilip at natiklo na itong mga ito. Kaya dapat po talaga managot itong mga ito, mga kababayan. At hindi hayaan na magbuhay masarap. Kasi kawawa ang taong bayan, kawawa ang mga pumapasok ng maaga, kawawa ang mga taxpayers sa pinaggagawa ng mga ito. Anyway, tuloy pa natin. At 2.26 billion naman sa ilalim ng Laurel accounts. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na mula pa sa Administrasyong Gloria Macapagal-Arroyo unang diba? namayagpag bilang top DPWH contractor ang mga kumpanya ng pamilyang Guardiola. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya at umano'y korupsyon pagdating sa pera ng pamahalaan. Una na siyang kinasuhan at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ang kanyang kumpanyang JSG Construction sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni Noy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya mula sa Administrasyong Arroyo. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos na kalsadang hawak ng JSG ni Guardiola kahit na hindi naman ito natapos. Ayan, Nabunyag din dito na nabigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PICAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Noong nakaraang taon, kasama siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman dahil sa pagiging contractor o yung mga congressman na kumukubra rin ng kontrata sa pamahalaan. Isang bagay na may clear violation daw ng mga batas kaugnay ng prohibited interest. Wala pang pahayag si Guardiola sa kasalukuyan kaugnay ng frozen accounts nito. Pero una niya nang sinabi. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, dapat po ito'y mapapanagot sa lalo't madaling panahon kasi the more na nakikita ito ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo lang po tumitindi ang galit at pagnanais ng taong bayan na mapapanagot agad ito po mga ito. Kaya nga po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, lalo na po sa mga umuusig, ano po sa mga ito, dapat po mapapanagot sa lalo't madaling panahon
ito po mga ito. Kasi sobrang garapal po ang ginagawa nila sa pondo at pera ng mamamayang Pilipino. Kawawa naman yung mga maliliit na taong bayan na talagang dumadanas ng hirap tuwing nagkakaroon ng matinding pag-ulan. Biruin nyo, kahit hindi pa tapos yung proyekto, nakalagay completed na. Tapos ang laki ng kinikita, ang laki ng mga ari-arian na mga ipinapatayo. Ganun po katindi mga kababayan na itong mga ito. Anyway, tuloy pa natin. Sabi na wala na raw siyang financial interest sa mga nabanggit na kumpanya. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel. O ayan o, diba? Biruin nyo kung gaano kalaki. 480 billion. Ganun katindi mga kababayan. Buti na nga lang mabilis ang gobyerno ni PBBM at pinapose na agad yung account mga kababayan nito po mga Guardiola. So ibig sabihin hindi po nila magagalaw. Ito pong kanilang mga pera dito sa kanilang mga bank account at hindi po sila makakapag-access ng kanilang mga bank account. Bantay sarado po sila ng AMLAC mga kababayan. So kayo, kung kayong tatanungin, ano masasabi ninyo mga kababayan dito po sa ginagawang hakbang na ito ng ating gobyerno? Ano po ang komento ninyo mga kababayan na yung hindi mabangga-bangga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon mga kababayan talagang mapapansin nyo na inaaksyon na ng ating pamahalaan. Ano po yung mga ganitong gawain na kung saan nagsimula po sila sa pagpuprosen ng bank accounts or mga bank accounts nito po mga Guardiola. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, yan ang isang patunay na hindi lang Senado yung iniimbestigahan dito sa maanumalyang flood control. Kung hindi, pati yung Kongreso, ano po at iba pa na mga departamentong posibleng masangkot. Ano po, anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.